Diskarteng Pinoy, paano guminhawa ang buhay? Alam mo ba na hindi lang laki ng sweldo ang susi para guminhawa ang buhay? Maraming Pilipino ang patuloy na nagsusumikap araw-araw, pero hindi lahat ay umaasenso. Ang sikreto, nasa diskarte. Kahit maliit ang kita, kung marunong kang mag-manage ng pera at alam mo kung paano ito palagin, pwede kang umasenso. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga simpleng diskarteng Pinoy na makakatulong para gumaan at guminhawa ang buhay mo. Kung gusto mong malaman ang mga practical tips na ginagamit ng mga wise na Pilipino, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Unang diskarte, magkaroon ng tamang mindset sa pera. Ang unang hakbang para guminhawa ang buhay ay nasa isip. Kung lagi mong iniisip na kulang ang pera, mananatili kang kulang. Pero kung nakafocus ka sa solutions, kung paano magdagdag ng kita, paano mag-ipon, at paano mag-invest, mas lalaki ang tsansa mong umasenso. Tandaan, ang tamang mindset ang simula ng tamang diskarte. Pangalawang diskarte, gumawa ng simpleng budget. Ang budget ang gabay para hindi mawala ang direksyon ng pera mo. Hindi kailangan maging komplikado, kahit simpleng sulat lang kung magkano ang income at expenses, malaking tulong na. Kapag may plano ka, mas alam mo kung ano ang unahin at ano ang dapat bawasan. Doon mo mararamdaman na kontrolado mo ang pera, hindi ang pera ang kumokontrol sa'yo. Pangatlong diskarte, i-prioritize ang pag-ipon. Kung gusto mong gumaan ang buhay, unahin ang ipon bago ang gastos. Kahit 50 o 100 kada araw, basta consistent, lalaki rin yan. Isipin mo, kung sa bisyo o luho nagagastos ang pera, bakit hindi sa future mo? Mas masarap ang ginahawang may ipon kaysa sa luho na panandalian lang. Pang-apat na diskarte, maghanap ng extra kita. Hindi sapat ang isang source of income. Maraming Pinoy ang nagiging way sa pagkakaroon ng sideline, pwedeng online selling, freelancing, o simpleng negosyo. Kapag may dagdag na pinagkukunan, mas lumalakas ang financial foundation mo. Ika nga, huwag ilagay ang lahat ng itlog sa isang basket. Panglimang diskarte, alamin ang tamang paggamit ng utang. Normal sa atin ang umutang, pero hindi lahat ng utang ay tama. Kung ang utang ay para sa gadgets o bisyo, pabigat yan. Pero kung para sa negosyo, puhunan, o bagay na kikita, nagiging stepping stone ito papunta sa mas maginhawang buhay. Ang sikreto ay hindi iwasan ang utang, kundi matutong gamitin ito ng tama. Pang-anim na diskarte, mag-invest habang maaga. Kung gusto mong guminhawa, hindi sapat ang mag-ipon lang, kailangan palagin ang pera. Maraming paraan, mutual funds, stocks, small business, o kahit skills investment. Habang bata at maaga, mas malaki ang pwedeng kitain ng pera mo. Ang importante, magsimula kahit maliit. Pang-pitong diskarte, continuous learning at tamang networking. Ang mga umaasenso ay hindi tumitigil sa pag-aaral. Nagbabasa sila, nanonood ng financial content, at nakikipag-usap sa mga taong may alam. Kapag may tamang knowledge at tamang circle of friends, mas mabilis kang makakadiskarte. Kaalaman plus connection katumbas equals mas magaan na buhay. Pang-walong diskarte, protektahan ang sarili at pamilya, insurance at emergency fund. Isa sa pinakamahalagang diskarte ay ang pagiging handa. Hindi lahat ng araw ay maaliwalas, pwedeng magkasakit, mawalan ng trabaho, o may bigla ang gastusin. Kaya mahalaga ang pagkakaroon ng emergency fund na katumbas ng 3 hanggang 6 na buwan ng gastusin. Bukod doon, ang pagkakaroon ng insurance ay nagsisilbing payong kapag umuulan. Mas magaan ang buhay kapag alam mong handa ka sa anumang sakuna. Pang-siyam na diskarte, pagbuo ng multiple sources of income. Hindi sapat na umasa lang sa isang sweldo. Maraming matagumpay na Pilipino ang gumagawa ng iba't ibang paraan para kumita, may negosyo, may investments, o may side hustle. Kapag may iba't ibang pinagkukunan ng kita, mas matatag ang finances mo kahit mawala ang isang source. Diskarteng Pinoy yan, hindi umaasa sa isang bulsa. Pang-10 diskarte, disiplina at consistency. Ang pinakamahalaga sa lahat, disiplina. Pwede kang magplano, mag-budget, at mangarap, pero kung walang consistency, walang mangyayari. Kahit maliit ang ipon o maliit ang puhunan, basta tuloy-tuloy, lalaki rin ito. Parang pagtatanim ng halaman, araw-araw mong dinidiligan, hanggang sa dumating ang araw na mamumunga. Sa pera at diskarte, consistency ang tunay na susi para guminhawa ang buhay.
Ngayon, natutunan mo na ang 10 diskarteng Pinoy na makakatulong para gumaan ang buhay. Mula sa tamang mindset, budgeting, at ipon, hanggang sa extra income, investments, at disiplina, lahat ito ay simpleng hakbang na pwedeng simulan agad. Tandaan, hindi kailangan ng malaking pera para umasenso, ang kailangan ay tamang diskarte at tiyaga. Kaya simulan mo na ngayon, at unti-unting darating ang kaginhawaan na matagal mo nang inaasam.